Okay, good morning, Destiny. Welcome to our Sunday service virtual service. Okay. And praise God, no? At tayo po ulit ay nandito, no? Sa lahat po ng mga nasa Facebook at nasa YouTube, no? Welcome to our Sunday service. And I am Pastor Sandy Padilla, the satellite pastor ng Destiny Church Alaminos and Destiny Church Calasiao. Okay, so bago po tayo magpatuloy, no, can I invite everyone to bow their heads and let's close our eyes and let's pray. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. God, I believe that today you will speak to us in your own special way. We are inviting the Holy Spirit, who is the greatest teacher, to unveil our eyes, Lord, to give us a fresh and a new revelation, God, how to master the art of vision. May you help me, dear Holy Spirit, to share your word with clarity and with authority. Bless everyone, Lord, who will join us, who will listen, Lord, to this message. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. So praise the Lord, okay? Ngayon part 3 na po tayo ng vision, okay? Getting up for 2021. Ang aking ituturo po ngayon ay nilagyan ko po ng title na Requirements to Fulfill Your Vision. Okay, so yun nga, for the past 2 weeks, no, nag-share po ako yung mga mahahalagang mga kaalaman, okay, patungkol po sa vision. Sige, konting balikan lang natin ng mabilis para makasunod po tayo at yun nga, maganda rin na napapaalalahanan tayo, okay, kung gaano kahalaga ang vision, no? So dinefine ko nung part 1, no, dinefine ko kung anong ibig sabihin ng vision at yung nga sa word na chazon, no, this is an open revelation, a dream or aspiration or a mental picture. Okay, so mahalaga, alam po natin to. And then number 2 part is yung it is a dream or aspiration or a mental picture. Number 2, the drive of vision. No? When we say drive, no, to propel or carry along by force in a specified direction. Kaya may ng Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Okay? And yung vision is the vehicle which will drive you to your dreams. Pag wala kang vision, saan ka sasakay para mapuntahan mo yung pinakita sa'yo ng God? And number 3, yung the diversity of vision. Some have no vision, some lost their vision, some have limited vision, and thank God for those who had 20/20 vision. And on the second week, no, last week lang, I shared about the importance of vision. Okay, number 1 and number 4 point is vision is the link between the present and the future. At ang isa nga na pinakamagandang illustration dito, no, nabanggit nga ni Ali nung kumakain kami last week. Pag wala ka daw link ng Zoom, hindi ka makakapasok. So pag wala kang vision, paano mo mapapasok yung binuksan ng God sa atin na opportunities? Okay? So mahalaga ang vision kasi ito yung link, ito yung bridge, ito yung magkukonect sa atin doon sa future. Bakit? Kasi sabi ng Proverbs 29:18, where there's no vision, the people perish. And at the same time, sabi ni Sir Article, ang galing, no? The future belongs to the visionary. Okay, mahalaga. Na kaya nga, pag ikaw ay may vision, meron kang parang telescope sa iyong buhay. Nakikita mo kung saan ka papunta. And of course, meron kang microscope. Okay, you will examine, you will do things that need to be done. And yung mahalaga na meron kang overview. And number 5, okay, bakit hindi nangyayari pa rin ang mga vision natin? Kasi vision needs faith. Kaya nga sabi ng God, write the vision. Sabi ng Habakkuk 2 verse 2 to 3, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. Bakit? It will surely come. It will not tarry. So, yung do not change the vision,
You need to own the vision and administrate the vision. Mahalaga yung ituturo ko sa inyo ngayon, no, yung requirements of the vision, kasi you will administrate the vision that God has given you. And yun nga, yung meaning na ngayon ay share ko, no, bakit may mga vision na hindi nangyayari. Okay, gusto ko maintindihan natin, no? Every or any successful endeavor requires a vision. Okay? So lahat daw ng mga successful na mga journey natin o gagawin natin, nangangailangan ng vision. Ito, nag-search ako sa American Heritage Dictionary. Yung word na vision, okay, literally means the ability to see things that are visible. Okay? But it also used to mean the ability to see other things. Ito yung isang other things na nakikita. Ito, unusual competence in discernment or perception. Kapag mayroon kang vision, meron ka daw unusual. Okay? So, hindi usual. O kaya, hindi ordinary. Nagiging extraordinary ka. Okay? Bakit? Kasi nga, nakikita mo yung future. Yung iba, hindi nakikita. Pero ito yung isang gusto kong definition o yung sinabi ni Jonathan Swift. Okay, sabi pa ng American Heritage, it's an intelligent foresight, not just a foresight, kasi may mga tao may foresight pero hindi intelligent. Okay, and another part, no, vision is the art of seeing things invisible. Kaya nga no, hindi pa nakikita ng iba, wala pa dito sa mundo, nakikita mo na. Kaya napakahalaga, okay, na magkaroon talaga tayo ng vision. And sige, dive na tayo doon sa aking ituturo ngayon, no. Dinaanan ko lang 'yun ng mabilis para at least ma-remind tayo kung ano yung dapat nating gawin. And ito, pag-usapan natin ngayon, bakit may mga visions na hindi nangyayari? Bakit may mga vision, okay? Yes, sinulat na natin yung vision natin. Yes, meron tayong faith. Pero no, isa sa mga natutunan ko no, nung inaaral ko yung book ni Charles Finney. Sabi niya, mayroong tinatawag na man's factor at meron ding tinatawag na God's factor. Ano ibig sabihin ng man's factor? Yung man's factor, tayo ang gagawa. Gagawin natin. Kailangan nating gawin. Ito yung part natin. Okay? Meron din yung tinatawag na God factor. Pag ginawa mo na yung part mo, gagawin na rin ng God yung kanyang part. One classic example, no? Ang word ng Lord, sabi ng word ng Lord, sabi niya, mag-lay hands ka sa mga may sakit at sila ay gagaling. So ano yung man's factor? Ano yung work ng man? Is to lay your hands. At ano naman yung part ng Lord? He will heal the sick. So merong man factor, merong God's factor. Another story, no? Ikaw ang magpipray, sino ang magsasagot ng prayer mo? Si God. So merong man's factor, mayroong God's factor. Kunwari, sabi ng Lord, no? Yan, nagbigyan ako ng mga prutas. Anong gagawin ng tao? Aakyatin mo na lang at kukuhanin mo. Hindi yung parang siwan tamad, Lord, pahulog mo nga yung prutas. Okay? So ngayon, I will share, no, 3 major points na I believe na requirements. So there are a lot of requirements in order for a vision to be fulfilled. Pero as I prayed and as I studied the Word of God, no, itong 3 major na requirements I believe is enough for us to successfully administer the vision that God has given us. Okay, sige. Ngayon, number 1 point na gusto kong i-share sa inyo ngayon, no? Vision requires sacrifice. Sabi nyo nga, sacrifice. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 58, no, in the Amplified Version, sabi dito, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best, ito, yung sacrifice, and doing more than is needed, yung sacrifice. Being continually aware that your labor, ito, even to the point of exhaustion in the Lord is not futile,
nor wasted, it is never without purpose. Okay, hindi ko na pa-highlight yan, pero pag kaya pa sanang i-highlight ni Justin, no? Yung even to the point of exhaustion, exhaustion. Even, ano pa ito, always doing your best and doing more than is needed. Okay, kailangan na ng sacrifice. Ito, ano, naalala ko tong quote na ito, no? Nakalimutan kong sino na yun, no? Sinesearch ko kagabi pero hindi ko mahanap. Sabi niya, the level of sacrifice that a vision requires reveals the size of people who follow. Ito mas maganda, sabi niya, sacrifice separates the small from the great. Sacrifice separates the follower from the leader. Napakalaga na maintindihan natin ito, no? God has given us a vision. Okay, pag nag-pray ka, pag nag-fasting ka, pag yung nga, may vision yung church, may vision ka dapat sa family mo, pero yung nga, kahit meron ka ng vision, okay, pero hindi ka willing mag-sacrifice, I tell you, no, this principle is very important. Uh, ako po'y isang coach ng basketball, coach ng volleyball. Ang mga taong nagcha-champion at nagiging most valuable player, yung mga nagsasacrifice. One classic example, no, isa sa mga pinag-aralan ko noon si Larry Bird, no, si Larry Bird, no, kapag panahunan ko. Okay, si Larry Bird, siya ay bago pumasok sa school, nagsushoot siya ng 100 na shoot every morning. Kunwari, nag-shoot siya, no, 98 na. Tapos yung pang 99 hindi na i-shoot, uulitin niya from number 1 hanggang sa maka 100 siya. Si Larry Bird, yung mga tuwing holidays, nandun lang siya sa gym, nagsasacrifice. Minsan, kahit natapos na yung kanilang game at championship, meron silang celebration, umuwi siya kaagad. Alam niyo kung nasaan siya? Nandun siya sa ring, nasa gym. Nagpa-practice. Sacrifice. At isa-isa rin yan si Michael Jordan, no, i-click niyo si Michael Jordan sa YouTube, no, kung paano siya gumaling. Ito naman si Michael Jordan, no, lahat ng holidays, no, hindi niya pinupuntahan, nandoon lang sa gym, practice. Yung ito pa mas matindi, no, kulang siya ng tulog, no, bago dumating yung kanyang mga teammates, nandoon na siya 1 to 2 hours. I think si LeBron James ganun din. 1 to 2 hours bago yung kanilang practice, nagpa-practice na siyang mag-isa. Sacrifice yun. And naalala ko din, no, even in the Word of God, no, si Daniel, Shadrach, ito si Daniel, no, si Daniel 3 times a day siyang nagpipray. Si Daniel, no, yung mga kababata niya, yung mga kabataan, I believe, naglalaro sila, pero ang ginagawa ni Daniel, nagbabasa, nagpipray. So, sacrifice. Mahalaga po na maintindihan natin to. Kung binigyan ka na ng God ng vision, alam niyo maraming mga obstacles yan eh. Pero if you are willing to sacrifice your time, okay, na minsan kailangan mo mag-fasting, you know, that is also a sacrifice. Naalala ko nga nung merong grupo na tinuturuan si Pastor Carlo ngayon, no, how to become anointed and excellent na preacher. Tinuturuan niya kami kung paano maging anointed na pastor, maging anointed na preacher. At isa sa mga tinuro niya sa amin is, kinakailangan araw-araw nagpipray ka. Kinakailangan araw-araw nagbabasa ka ng Bible. At ready ka parati to preach. So, napakahalaga, it is a sacrifice na kailangan magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng book, and you really master yung peace na binigay sa'yo ng God. And yung alam ko na ito noon, pero nung ito ay tinuro ulit ni Pastor Carlos sa amin, mas lalong na-enforce yung learnings ko, na-enforce yung knowledge ko about sacrifice. Ako ay isang player ng chess, no? Nakarating din po ako ng iraa sa chess, no? Ang isang pinakamagaling na chess player, kung kaya niyang ipagpalit yung kanyang queen sa isang pawn, okay, tapos mananalo siya after 5 to 7 moves. Okay, ito yung isang sacrifice, no? Ito rin, no, sa mga Japanese. Okay? Sa mga Japanese usually para yung mga giyera noon para manalo sila, minsan may mga nagsasacrifice na mga spy. Okay? So, ang dami pong dapat nating pag-usapan about sacrifice. Pero tanong, pag binigyan ka ba ng God ng vision, are you willing to sacrifice your time, your talent,
okay, your resources, at higit sa lahat, are you willing to sacrifice yung pagkain? Okay? So, napakahalaga no na maintindihan natin. Ako nung piniprepare ko 'to, ang isang nilalagay ng God sa akin no na para magkaroon ng vision siguro sa 2021 ano, bago matapos yung taon, ilagay ko na vision na magkaroon ng wala ng tiyan. Actually, ito si Pastora Shalin no, na ikwento sa amin ni Pastor Carlo. Ah, sabi din ni Lotis, no, pinicturean daw ni ate siya yung kanyang tiyan at meron siyang abs. Okay. Hanga ako kay Pastora Shalin. Pero ano yung sacrifice ni Pastora Shalin? Hindi daw siya kumakain ng kanin at carbs. Yay! Wow! Ang payat na nga, hindi pa kumakain. Okay, so, ayun nga, sabi ko, kailangan ilagay ko na sa vision ko ngayon na magkaroon ako ng abs. Okay, i-practice natin. Okay? So, so many of us go through life not understanding the purpose of our trial. So, minsan din, no, we spend our days walking in crooked path, believing that every obstacles in the road is a problem and something to be avoided. Pero tandaan niyo, minsan hindi mo i-avoid yun eh. You will go through it. Magsasacrifice ka talaga. Obstacles are not something to be avoided. We spend our days walking a crooked path, believing okay, that every road is a problem and something, inuulit ko pala, no, something to be avoided. So, muli, no, in order for your vision to be fulfilled, we need this principle of sacrifice. Like for example, no, one classic example is John 3:16, si Jesus Christ. Sabi no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Tingnan nyo, si God, ang isang vision ng God is lahat ng tao, okay, ay maligtas. At para mangyari yon, kinakailangan na i-sacrifice ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus Christ. So, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Actually, yung isang point lang na ito, pwede nating pag-usapan na ito eh. Pero yung ilalagay ko lang ngayon dito na yung isang for us to research, for us to study yung pong principle ng sacrifice. So, a successful vision requires great sacrifice. Not just small sacrifice, but a great sacrifice. Kapag yung mga successful na mga tao, alam nila ito eh. Naalala ko, no, by the grace of God, no, nung nakapasa ako sa LET, ano yun eh, si Lotis noon, at umatin kami ng meeting, tapos 10, 11 tapos yung meeting, tulog na si Lotis, pero ako nagbabasa pa hanggang 12:01. Pumunta kami noon ng Singapore, ng Malaysia, nakasakay kami sa bus kasi 8 hours yung travel namin from Singapore to Malaysia. Dala ko yung aking reviewer, nagbabasa ako sa bus. Nakasakay kami sa eroplano dahil 2 hanggang 3 oras yung biyahe namin. Anong gawin ko, yung dala-dala ko pa rin yung aking reviewer. So, this is the art of sacrifice. Mahalaga, no? Pag naintindihan natin ito, okay, I tell you, yung tulog mo na kulang, yung pagkain mo na kulang, yung iba naglalaro, ikaw nag-aaral, nagre-review, nagpipray, it will pay off later on. Bakit? Kasi nga, effective itong principle na ito. Number 2, na gusto kong pag-usapan natin, vision requires goal. Okay? For years, the people of God have often settled for what can be accomplished by human effort and ability because we have allowed the opinion of faithless people to determine what we will achieve instead of being faithful or faith-filled to the vision we saw on the mountain. Actually, sabi niya, this is a perversion of the gospel of the kingdom. We should never settle for anything less than what God told us to do. Okay, kaya nga vision requires goal. Minsan, bigyan ka ng God ng napakalaking goal, pero dahil may mga taong nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan, imposible yan. Okay, binaba mo yung goal. Nakuha natin, one of the classic example no, na si Jesus, na nangyari is si Jesus sa John 17 verse 4. Sabi dito ni Jesus, I have brought you glory on earth,
by finishing the work or the goal you gave me to do. Sabi ni Jesus, I have finished the work or I have finished the goal. Kasi pag may goal ka, may work. Sabi niya, I have finished. Ano ba yung sinabi dito ni Jesus na tinapos niya? Tinapos niya yung 12 disciples. Actually, no, based on my study, no, hindi lang 12 meron pa siyang 70. And pinagko-collaborate ko nga yung dalawa, si Moses, okay, nung tinulungan sa ni Jethro at para makapag-focus siya sa kanyang ministry at mapastoran yung 600 to 1 million na Israelites, mayroon din siyang 70 leaders. So, parang pinakita dito, no, si Jesus, meron siyang 12, meron din siyang 70. Si Moses, meron din siyang 12, the 12 tribes of Israel, the 12 leaders of Israel, at pinalipat pa yung 70. Parang ako in my doon sa 8 hours retreat ko with the Lord, no. Itong dalawang numbers na ito ang nilagay ng God sa heart ko, yung 12 saka 70. Kasi tingnan nyo, yung 70 na leaders na dinisciple at tinrain at nilipat yung spirit ng God na kay Moses sa 70, they were able to pastor 1 million plus. And si Jesus, kakapagtaka lang, bakit meron siyang 12, meron din siyang 70. And they were able, no, to share, to evangelize yung known word. Okay? Bakit mahalaga ang goal? Setting goals, no? Kapag may vision ka, kailangan may goal. Sabi kasi ng Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Gusto ko maintindihan natin, no? Teach us to number our days. Ibig sabihin, no, kasi ang buhay natin may iksi lang. Naka natin, ewan ko, maabot pa tayo ng 100. Kaya, bakit mayroon kang goal, no? Buti sana kung matubuhay ka ng 1,000. Kaya nga, araw-araw lang. Pero kaya ka mag-set ka ng goal kasi may iksi lang ang buhay mo. Okay? Mahalaga yung goal na ito. Ito, pasend nga sa akin. Of course, yung ating goal is to build this is a 7 years goal. No? Binigay sa amin to noong 2018. No? We'll build a 20,000 seating capacity church with 50,000 leaders. Saka natin, so merong goal, pero ngayon ginagawa namin, every year, meron tayong goal na dapat ipunin na pera. May mga goal tayo na mga disciples na dapat i-disciple at i-win. So ito yung ginagawa ng goal. Okay? Yung vision, no, hinahati-hati natin sa mga maliliit na bagay na pwede nating i-measure kung palapit na ba tayo doon. Kaya nga yung isang meaning ng ang goal natin ngayong taon ay 1,200 life group attendance. Sa Alaminos, 1,200, no? Sa Kalasyaw ay 600. Ang tanong, okay, malapit na ba tayo dun sa goal na yon? Okay? Actually, ang ginagawa ko ngayon sa Alaminos, saka sa Kalasyaw, tinuturoan ko yung mga men ng mga paisa-isang principle lang. Next na, ang unang tinuro ko sa mga men is yung i-master yung quiet time. Pangalawa ngayon na tinuturo ko na i-master is yung cell group, life group. Dapat meron kang life group every week. These are goals na maliliit. Okay, na pag pinagsama-sama later on, it will accomplish a big goals. Okay? Bakit? Kasi nga, napakalaga ito na maintindihan. Without the ability to visualize worthy goals and how this can be realized, very little of importance is achieved. Okay? So, kaya nga it takes creativity, it takes planning, it takes wisdom, it takes hard work. Okay? Na mag-set ka talaga ng mga goals na kinakailangan. Okay, dahan-dahan hanggang matapos. Sabi ko nga, ito 2 months na lang, no? Ano ngayon? Today is November 8. Okay, November 8 ngayon, no? Ilang araw na lang tong November. Kumusta yung goal mo sa family mo? Okay, kumusta yung goal mo sa relationship mo sa God? Kumusta yung personal growth mo? Nako natin, ang isa sa goal ko noon kasi nga undergrad ako ng electrical engineering
fourth year na ako, third year, magfo-fourth year na ako. Pero dahil mataas yung tuition fee, hindi ko natapos. Nag-Bible school na lang ako kasi scholar ako, libre. Okay? And yung isang goal ko is yung matapos ko ang aking tawag dito, yung makatapos ako sa isang kurso. And last, kailan ba ako gumraduate? 2019, no? 2019. Okay, last year, gumraduate ako as a teacher. At yung isang goal ko is pumasa sa LET. Ito, by the grace of God, may goal. Tapos ngayon, isang goal namin ulit is gumraduate ng master's degree. Okay? And napakahalaga na yung goal na yon, ginagawa. Kaya hanga ako sa mga men ngayon. Thank God kay Sir Manuel, gumraduate na ng masters. Si Sir Ari, si Sir Gerson, si Sir Rulito. Okay? Tapos na. Hanga ako kay Pastor of Venus. Si Pastor of Venus, no? Nag-enroll siya ulit ng kanyang doctor's degree. Nakuha natin. So, bakit? Kasi naka-goal lahat yan eh. Pag wala kang goal kasi, wala kang i-accomplish. Tatamad. Ako, anong goal ko? Magbasa ng 1 to 2 books every month. Okay? So, ako, nagbabasa ako ng book, no? 1 page. 1 page lang yan or 2 pages every day. Ang goal kong basahin ngayon, yung book ni, tawag dito, yung Josh McDowell, na ang kapal. Okay? At gusto kong aralin ngayon at how to present sa generation na ito yung systematic na pag-share kung totoo nga ba ang Bible, saan nanggaling ang Bible, ano ang proof na totoo ang Bible, ano ang proof that the Bible is true, real, and relevant even in this generation. So inaaral ko ngayon kung paano i-share systematically. Kasi nakita ko sa aking anak si David, kailangan may proof ka, kailangan factual yung mga i-share mo. So, inaaral ko ngayon kung paano i-share kasi sa generation na ito. Kasi I believe ang generation na ito, okay, dahil sa daming mga napapanood, daming mga napapakinggan, ang daming dapat na ma-research, hindi na nila gaano napapansin yung katotohanan ng Bible. So, it is my goal, di ba? Ako nahanga ko sa anak ko si Sarah. Kahapon, tuwang-tuwa siya. Nagpabili ng pizza sa akin kasi nga, 13 years old siya, pangalawang beses na niyang mabasa ang Bible from Genesis to Revelation. Yay! Okay, bakit? Kasi may goal kami that every year, tapos ko na ulit yung 1 round ng Bible ko. Nasa numbers na ako ngayon. Awan ko lang kay David kung kailan niya matatapos, malapit ng December. Okay? Kahapon si Sarah, nagbasa daw siya ng 8 chapter. Excited siya na magbasa. Ngayong taon daw si David natapos na rin niya yung buong Bible. Bakit? Kasi may goal na babasahin ang buong Bible sa isang taon. Sino yung nakabasa na ng buong Bible? Okay? Si Sarah, 13 years old pa lang siya, 2 beses na niyang nabasa from Genesis to Revelation. Si David, 14 years old siya, 3 beses na rin niyang nabasa ang Bible. Bakit? Kasi nga, tinuturoan din namin sila at binibigyan namin sila ng goal. Okay? So, napakahalaga na maintindihan natin. So, anong goal mo sa family mo? Isa ba sa goal mo yung family mo na ma-win mo sa Lord? Okay? Goal mo ba na mabuo mo yung 12 mo ngayong taon? Goal mo ba? Okay? Na nag-set ka ng goal ng 1,200 sa Alaminos, ilan yung goal ng area nyo ngayon? Nag-set tayo ng goal sa Kalasyaw ng 600. Okay, ilan yung goal mo? Tanong, nagsasacrifice ka ba para magawa mo yung goal na yon? Okay? Kasi sabi ng Proverbs 16 verse 9, sabi niya, the mind of man plans his way, but the Lord direct his steps. And another verse in Psalms 37, 23 to 24. Okay, sabi niya, the steps of a man are established by the Lord. Okay, but he delights in his way when he falls. He will not be hurled headlong because the Lord is the one who hold his hand. Okay? Napakahalaga na magkaroon tayo ng goal galing sa Diyos. Tingnan nyo, steps are your day in, day out walk with God. The step-by-step
and moment by moment, hour by hour decision you make and the things you do that take up your time and use up your life. Okay? When your vision is honestly birthed by God Himself, He will be delighted to direct your steps. Kaya nga isang gusto kong ituro sa atin is yung let's get our vision from God. Let's make sure that the vision that we are doing o yung ating tinanggap, yung ating sinulat, ay galing sa Diyos. Kasi, tignan nyo, sabi ng God in Philippians 1 verse 6, sabi dito, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Sabi dito ni Paul, I am certain, sigurado ako, sure ako. Sabi niya na si God na nagsimula ng work or ng goals sa'yo, itutuloy niya. Kaya nga ang challenge sa atin ngayon, okay, ngayong 2020, yung binigay sa atin ng God, malapit na, last 2 minutes, sabi nga ni Tita Helen. Okay? God, kukumplituhin mo. Lord, itatapusin mo yung goal na sinimulan mo. Have that faith. And may 2 months pa tayo to really sacrifice. Okay? At gawin lahat ng pwede nating gawin. Okay? Kasi sabi nga ni Paul, sigurado ako, I am certain, nalala nyo, may man's factor, may God's factor. Pag binigyan ka ng vision, hindi pwedeng uupo-upo ka lang. Okay? Bakit kailangan mong hati-hatiin yung goal? Kasi nga dapat may step by step plan ka. Sabi nga nila, no, paano daw kakainin ng mga langgam ang isang elepante? Paano kakainin ng langgam ang buong elepante? Paano? Dami sila. Paisa-isang kagat. Okay? Paisa-isang kagat, mauubos din yung elepante na yan. Ano ibig sabihin nun? One step. Actually, no, paano mo mamamaster yung push-up na 100? Ito, natutunan ko ito. Okay? Simulan mo ng isang push-up. Simula ka mag-push-up ngayon. Okay? Bukas, okay? Pagka kayang-kaya mo ng push-up ng 1, after 1 week, gawin mong 2. Okay? For the whole week, 2 push-up. So, yun, Pastor, ang hina naman. O, sige, 10. Gawa ka ng 10. At gawin mo every week, dagdagan mo ng 1. Okay? So, parang ginawa ko noon, no? Actually, na-try ko na rin hindi kumain ng kanin ng 1 taon eh. Pero ginawa ko, pinrepare ko yung tiyan ko. Una muna, 3/4 ang kanin ko. Tapos, after 1 week, kalahati yung kanin ko. Gagawin ko ulit siguro ngayon, no? After another week, 1/4 na lang ang kanin ko. After another week, wala na akong kanin. Okay? So, yan, lalagay ko na sa vision ko yan. Lalagay ko na yung sacrifice. And of course, itong number 3, pinakamahalaga. Vision requires commitment. Okay? So, sabi ng Colossians 3 verse 23, sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart. Ano ibig sabihin ng with all your heart? 100% commitment. Ang vision, okay, hindi magiging totoo, hindi mangyayari pag walang 100% commitment. Kasi napakahalaga no, na maintindihan natin, no, may man's factor, may God's factor. Ang ibang leaders, no, ako as pastor, pastor na ako, 2 church, pero may life group pa rin ako. Nagla-life group pa rin ako. Nagwi-win pa rin ako ng soul. Kasi hindi pwedeng, hindi ako maging committed sa binigay ng God na vision. Hindi pwedeng mangyayari kaagad yan yung, kakaroon ng 50,000 leaders. Hindi automatic yan eh. Hindi parang hindi lang pwedeng magpi-pray lang ako eh. Yes, kailangan ko mag-pray. Kailangan ko mag-commit na mag-pray araw-araw sa Don't Watch, personal prayer, may family prayer, may ministry prayer. Pero kailangan ko pa rin mag-win ng soul. Commitment yon. Pag hindi mo naintindihan yung word na commitment, nako, kahit ang dami mong vision, walang mangyayari. Okay? Bakit? Sabi ng Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord
Okay? Whatever you do, and He will establish your plans. So, tanda natin, no, wisdom and knowledge, strategies, nanggagaling sa Lord. Eh. Kaya kailangan nating mag-pray. Kami ni Pastor Alotis, no, we always pray for God's wisdom. Lord, anong next na step? Lord, anong gagawin namin para mangyari yung pinapagawa mo sa amin? Vision requires commitment. Actually, sabi ni Bishop TDJ, sabi niya, without commitment, nothing happens. Without commitment, nothing happens. Okay, actually ito, tinuturo ko kay David eh. Sabi ko, ito yung sikreto ng magaling. Commitment. Kinakailangan, no? Sabi ko, pagka gusto mo magaling na mag-drums, talagang practice. Commitment. Committed ka dapat na mag-practice. Nakuha natin, kasi gusto niya rin kumanta. Okay, nakikita ko parang si David, no? Yung vocal niya parang, sabi ko, dati ang boses mo hindi ganyang kaganda. Pero ngayon parang gumaganda. Bakit? Alam mo yung ginagawa niya? Araw-araw siyang kumanta. Sumisigaw pa nga. Hanggang gabi, kumakanta pa rin. Okay, minsan di na kami makatulog. Committed siyang mag-concert, mag-isa. Committed siyang kanyang boses. At nakita ko, may improvement. Langan natin, kasi sabi ko sa kanya, anak, alam mo na kung paano gumaling. Pati nung nag-badminton siya noon, sabi ko, ang paggaling, dapat committed ka sa practice. Actually, merong 6 na sikreto para ikaw ay gumaling. Okay, number 1, prayer. You pray. Okay, that Lord God will give you the strength, God will give you the talent, God will give you the grace, the wisdom. Number 1 is prayer. Number 2, practice. Okay, practice. Di ba? Naalala nyo si Larry Bird? 100 times. Every day. Pag nag-shoot siya, 100. Every day yun, bago pumasok sa school. High school pa lang siya noon. Sinimulan na niya. Okay? So, una, prayer. Pangalawa, practice. Number 3, prayer. Pang-4, practice. Okay? Number 5, prayer. Number 6, practice. Ganyan gumaling. Prayer, practice, prayer, practice, prayer, practice. And I tell you, pag ito naintindihan mo, dagdagan natin ng isa siguro, sacrifice. Okay? Prayer, practice, sacrifice. Yung iba naglalaro, ikaw nagpa-practice. Saka natin, yung iba nag-i-enjoy, ikaw nag-i-exercise. Bakit? Without commitment, nothing happens. Naka natin, ito, alala ko yung sinabi ni St. Augustine, sabi niya, pray as if everything depends on God. Work as if everything depends on you. Naka natin, so, how I pray na itong paalala po sa ating lahat. Okay? Tayo ay mag-commit. Isa pang sinabi ni Pastor TD Bishop TD sabi niya, you cannot conquer what you are not committed to. Kaya alam ko, hindi ako committed sa tiyan ko, kaya hindi ko nakakonquer eh. Kasi, amin, confession na to. Kaya ako hindi nakakonquer yung matabang tiyan ko, kasi hindi ako committed na paliitin. Bakit hindi mo nare-reach yung goal mo? Hindi ka committed na maabot. Amen. Okay? At ito, no, isa sa mga bagong learnings ko ngayon, no, may napanood ako na palabas ni Master Sifu. Okay, ito sabi ni Master Sifu patungkol sa Kung Fu. Sabi ni Master Sifu, okay, Kung Fu, sabi niya, it means supreme skill from hard work. Grabe, no? Supreme skill from hard work, yung Kung Fu. Sabi niya, a great poet has reached, sabi niya, Kung Fu. Bakit niya? Hard work. The painter, the calligrapher, they can be said to have Kung Fu. Even the cook, the one who sweeps steps, or a masterful servant can have Kung Fu. Ito. Okay, sabi niya, ang Kung Fu daw ito, practice, preparation, endless repetition until ito grabe yung commitment until your
bakit parang kulang yung nailagay ko yata? Until your mind is weary and your bones ache until you're too tired to sweat. Okay? Too wasted to breathe. That is the way. The only way of acquiring Kung Fu. My God, buti pa si Master Shifu. Tama natin? Tanong. Okay? Goal mong basahin ang Bible ng isang taon. Pag tinatamad kang magbasa, nagbabasa ka pa rin ba? Kaya sabi niya, kung pagod na yung utak mo, masakit na yung katawan mo, okay, at wala ka nang maipawis. Grabe, that's how to acquire yung tinatawag niya na supreme skill. Doon ako na doon ako na parang naantig nung narinig ko yun no. Kung Fu daw, ibig sabihin is it is a supreme skill from hard work. So, challenge, no? How hard do you work dun sa vision na nilagay ng God sa puso mo? How hard? Talaga bang ginawa ako? Wala pa akong di ko pa ako di pa ako nag-exercise na yung wala na akong maipawis. Nag-exercise na masakit na yung katawan ko. Di ba? Sino dito pag nasakit na katawan niya, humihinto na. Kaya hindi tayo supreme Hindi supreme yung skill natin Ako, isang goal ko talaga is when I preach the word of God, is parang yung memorize ko na nga yung gusto kong gawin. Kasi kung sa Kung Fu, kung sa away, sa cook and everything, gusto nilang ma-acquire yung supreme skill. Church, ang isang binigay ng God na vision sa atin is to win souls and make disciples. How hard do you win souls? Okay, how hard do you make disciples? Ako ngayon, hinihigpitan ko yung mga pagdidisciple sa mga men ngayon Umaaray na nga yung iba Masakit na Okay? Pero, nung natutunan ko tong Kung Fu na ito, okay, naririnig ko na ito na doon, nabasa ko na ito noon, okay, napanood ko na rin to sa Kung Fu Panda noon, si Master Shifu. Ito pa lang si Master Shifu ay isa sa mga advisor ni Genghis Khan. Okay, kasi meron akong napanood na yung kay kwento ni Genghis Khan. Okay, itong si Master Shifu, isa sa mga trainer niya. And isa sa strategy nila, kaya ang gagaling ng mga army ni Khan, yung Mongolian king, grabe, okay, yung teaching na tinuro sa kanila, kailangan pala supreme skill from hard work. Yung ginawa ni Master Shifu, nakakalimutan O yung glory, yung reward ay pansamantala lang. But the vision of knowing Christ and making Him known, the vision of winning souls and making disciples, ang impact nito sa buhay ko at sa buhay ng mga makakarinig, eternity. Gusto ko yung hamunin. Okay? Gusto kong i-challenge ang lahat na nakikinig ngayon. Okay? Let's acquire this supreme skill from hard work. Bakit hindi nangyayari yung vision? Baka kulang ka ng sacrifice. Mas gusto mong matulog, mas gusto mong maglaro, mas gusto mong magpahinga. Pero o kaya, baka wala ka pang set of goals, step by step, to accomplish the work of God in your life. So natin, sacrifice, goal, and napakahalaga po na maintindihan natin, okay, that God is about to do something great. At tayo po ay tawag dito, gagamitin niya mightily, okay, sa ating generation. Pero ang challenge, okay, are you willing? Are you willing? Okay, to do the things that God has given you. Okay? Pinakita natin ng example ni Paul, ni Jesus.
Okay, sila Peter, yung sacrifice. And ito, yung number 3, no? Gaano ka ba ka-committed? Sabi ko nga, may 2 months na lang tayo eh. Siguro to be exact, parang may mga 42 to 43 days na lang o 44 days bago matapos ang 2020. Ako, ina-expect ko pa rin that God, I am also believing God, and I am also working hard na Lord, yung vision na binigay mo sa amin, ma-accomplish namin eh. Ano yung goal natin sa church? 1,200 sa Alaminos. Okay, tinitignan ko kanina ang nanonood ngayon sa Facebook. Mayroong 122. Alaminos in Calasiao at saka yung iba. Challenge, no? Praise God sa 122 o 161 pa lang ngayon, no? Nag 161. Sana dun sa 161 may tigsa 10 nanonood. 1,000 plus na, 1,600 na-reach na kaagad yung goal. Pero may mga 3, 4 lang eh. Okay? So, let's ask the Lord and let's pray that God will give us the grace to sacrifice whatever it takes para mangyari. Number 2, let's ask God for wisdom. Kaya isusulat natin eh. Let's ask God for wisdom. Lord, step by step. Anong step 1? Ako ang step 1, buuin yung 12 ng Alaminos, buuin yung 12 ng Calasiao. Train them. At sa pamamagitan nila, we will win and disciple the 70 leaders. Yun lang yung specific step na binigay sa akin ng God. Okay? I will consecrate, I will equip, I will train. Okay? Na maging hard work ka ng mga to, maging committed ng mga ito. At higit sa lahat, matuto sila kung paano kumuha ng wisdom sa Lord. Kaya yung quiet time, yun yung main strategy. Quiet time, diyan ka bibigyan ng God ng strategy. Diyan ka bibigyan ng God ng wisdom, ng knowledge. At pag binigyan ka ng wisdom, ng knowledge, ng strategy, tanong, gaano ka ka-committed para gawin o sa katuparan ang mga ito? Okay? Come on, let's just pray and ask the Lord to give us the grace. God, in the name of Jesus Christ, Lord, help us na God, i-master po and for us to have this supreme skill from hard work. The Lord, itong principle ng sacrifice. Lord, willing kami mag-sacrifice ng tulog, ng kain, ng laro, ng pahinga, just to accomplish, Lord, the vision you have given us. Lord, I pray that you will give us the goal, the specific steps, na God, yung pinakamaliit, Lord, ipapaliitin pa namin. Okay? Para magawa po namin yung malaking task na binigay mo sa amin. And of course, God, Holy Spirit, give us the grace to become committed. Naalala ko, Lord, yung sa 2 Chronicles 16:9. Sabi mo, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal. Sa ibang translation, those who are committed. Lord, how I pray na kami yung makita mo na committed. Committed sa prayer, committed na mag-attend ng aming Sunday service, committed magbigay ng aming tithes and offering, committed, Lord, na gawin yung vision na pinapagawa mo sa akin. God, I pray na may makita ka po sa mga nanonood ngayon. Lord, gisingin mo yung vision na meron kami and give us the grace to sacrifice, to set goals, and to be committed 100%. Thank you, God. Open our spiritual eyes, Lord. Open our spiritual ears. Open the eyes of understanding. And God, I thank you in advance, Lord. Dahil, Lord, meron pang 2 months, meron pang 42 days upang maisakatuparan yung vision na binigay mo sa amin. Lord, it is impossible sa aming mga mata. But I know nothing is impossible with you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name,
Amen. Amen. Praise the Lord, no? Good morning sa lahat po ng ating mga first timers, no? Kapag ikaw ay nanonood, don't forget to write or comment first. Okay? And hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ngayon. Ako naniniwala, okay, tinakda ng Diyos na ikaw ay makinig ngayon. Tinakda ng Diyos kasi meron siyang magandang plano sa iyong buhay. Ako naniniwala meron kang vision, meron kang aspirations, meron kang gustong marating. And para mangyari 'yon, kailangan mo ng number one, sacrifice. Pangalawa, goal. Pangatlo, commitment. Alam nyo, dati wala akong goal. Actually, no, sabi ng John 3:3, no, kapag tinanggap mo si Jesus, no, you will see. Mabubuksan yung mata mo, you will have aspiration, you will have dreams. And para mangyari yung dreams mo, okay, napakahalaga na sisimulan natin na magkaroon ka ng relationship kay Jesus. Paano ka magkakaroon ng relationship kay Jesus? Simple lang, tanggapin mo siya as your Lord and Savior, gaya ng ginawa ko. And as we do this, okay, mabubuksan yung mata mo, you will see vision. At higit sa lahat, the Lord Himself, okay, siya ay titira sa iyo. And He will give you the grace to help you para mangyari at bigyan ka ng vision. Mangyari yung pangarap na yun. Okay, so I want to challenge every first-timers, if you want to accept Jesus as your Lord and Savior, sumunod ka sa panalangin na aking sasabihin. And ito yung simula, that the Lord will speak to you, the Lord will give you vision, at higit sa lahat, mararanasan mo yung kanyang favor at saka yung kanyang grace. Okay? Sa mga first-timers ngayon, sumunod kayo sa panalangin na aking sasabihin. And this is the start of your spiritual journey na kung saan sasamahan ka ng Diyos. And I believe yung mga vision na binigay niya sa iyo mangyayari. Okay? Sige, sumunod ka sa aking sasabihin. Sabihin nyo, Lord Jesus, inaanyayahan ko po kayo na pumasok sa aking puso, maging Panginoon ko at tagapagligtas ko. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako na maranasan ang inyong grasya at pabor. At salamat po sa vision na ibibigay niyo sa akin at tulungan niyo po ako, okay, na magawa ang mga requirements upang mangyari ang vision na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Let me pray for the first timers. God, I pray for everyone, Lord, na sumunod sa panalangin ng aking sinabi. Lord, I pray for your double favor. Lord, let them experience your favor, your blessing, your grace, and your mercy. Lord, kung meron mang may sakit sa kanila, God, I speak healing right now in the name of Jesus Christ. Those who are in need of financial blessing, Lord, I speak, Lord, your financial breakthrough. I know, Lord, breakthrough is coming. And I believe, Lord, bago matapos ang taon na ito, God, you will experience your blessings and your favor. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Okay, pagkasumunod kayo, don't forget to comment, save. Okay, and our engagement team, okay, will contact you, and we have some surprises para po sa lahat ng mga first-timers natin. Okay? So, bago po tayo magtapos, no, I want to challenge everyone. Ito, sabi ko nga, committed ka pa rin ba sa iyong pagbibigay sa Lord? And isa sa principles na I believe kailangan nating i-master is the art of giving. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Peter Tanchi. Sabi niya, you will never experience breakthrough about in your finances up until you learn the art of giving. And by the grace of God, no, yung giving your tithes and offering, kahit virtual lang tayo, kailangan pa rin natin itong i-practice. Okay, at actually, nagsasacrifice, minsan kailangan mo mag-sacrifice to really give your tithes and offering. Okay, so yung mga naghanda ng kanilang tithes and offering, no, ipopost ngayon yung ating pong bank account sa mga may online banking. You can transfer now, okay, ang inyong giving. Pero yung mga walang online banking is you can go to our center dito sa Alaminos, okay, at sa ating church, nandun sila Justin at saka si Debbie, no, sa Destiny Calasiao. Sa Alaminos naman dito si Rose. Okay, so
Sige po, we'll give you time to give sa ating pong online banking. Thank you very much.